church, let's sing! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. One more time. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs echo, while fields and flood, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Let's sing joy! Unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Let's sing joy one more time. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Let's sing joy! Unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Unspeakable joy, it rises in my soul, never lets me go. Come on, let's clap our hands for Jesus! Joy to the Hallelujah. Lord, we thank you for the joy
hinayaan mong maranasan namin for the past 11 months, Panginoon. We have different stories, Lord. We have different experiences this year. A lot of us experience breakthroughs. Pero may iba din sa amin, Panginoon, na nasa pinakamababang sitwasyon ng aming buhay. But Lord, in all those seasons, Panginoon, you have been so good and faithful to us. And this morning, Lord, as a response to your greatness and holiness, Father, aawitan ka namin, papapurihan namin, Panginoon, ang dakila at tapat mong pangalan. Mga kapatid, this moment, as we sing this song, let us remember how God has been good to us. Hindi man naging maganda yung mga sitwasyon sa buhay natin, but we have a faithful and holy God. With this being said, karapat-dapat lamang ang Panginoon na bigyan ng pinakamagandang papuri mula sa atin. So join us as we sing this song for our great and holy God.
as we sing this next song, let us give our best. Let us worship our God in spirit and in truth. Come on, church, we are encouraging you to join us in singing this line and singing this song for our God. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of You have no rival. you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, let's clap our hands for our great and holy God. Father, you have been so good in our life, Panginoon, that the best response we can offer is to worship your holy and great name in this place, Panginoon. Lord, for the past 11 months, we have different experiences, Panginoon. Pero salamat, Lord, because iisa ang Diyos na sinasamba namin, Panginoon. Yung Diyos noon, yung Diyos ngayon, at yung Diyos namin in the future ay iisa lang. And we are very grateful, God, to experience every situation na pinaglagakan mo sa amin sa loob ng taon na ito. And God, hindi pa man natatapos ang taon, but we are looking forward, Panginoon, sa kung ano pa yung mga mangyayari sa susunod na taon. And God, our prayer is more of you, Father. While blessings is good, masarap man sa pakiramdam yung mga pagpapala na ipinapagkaloob at pinaparanas mo sa amin. But more than that, Father, we are praying for more of you, Father. Samahan mo kami sa bawat sitwasyon na paglalagyan mo sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga plano na meron kami, Panginoon. And God, we are praying that in every plan
and every desire na meron kami, Panginoon. Makita namin ang presensya mo, maramdaman namin, Panginoon, ang presensya mo, O God. We are praying for more obedience, Father. We are praying for more faithfulness, Panginoon. We are praying, God, for more of you, Jesus. Only you, Father. We thank you, Father, and we will continue to worship you in this place, O God. Come on, church, let's sing this. This with conviction. I want more of you. I want more of you and less of me in my life. For the last time. I want more of you and less of me in my life.
church. I want more of you and less of me in my life. One more time, I want more of you, Jesus. I want more of you and less of me in my life. For the last time. I want more of you and less of me in my life. You love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord. Embrace me with your mercy. One more time, let's sing this. You love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord. Embrace me with your mercy. For the last time, church, let's sing this together. You love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you, and you embrace me, Lord. Embrace me with your mercy. Now I'm in Come on, let's clap our hands for Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful day, for the opportunity to worship you in this place, to pour our heart outs, Panginoon, with gratitude and joy, Panginoon. God, if there's something that we're grateful for, that is your presence, God. Sa bawat sitwasyon na pinagdaanan namin, we know, Father, that your presence is always with us. And whatever we do, whatever we think, kung ano man yung mga plano na meron kami, Panginoon, kasama namin ang presensya mo. And God, that is the same prayer na meron kami, Panginoon, sa paparating na taon. Yes, Lord, hindi pa tapos ang taon, but we are looking forward, Panginoon, kung ano yung naghihintay sa amin in the next year. But this morning, this day, sa mga susunod pang linggo at araw, Panginoon, pagbubunyi namin yung katapatan at kabutihan na ipinaranas mo sa buhay namin. And God, katulad po ng inawit namin sa inyo ngayong umaga, we are praying for more of you, Father. Not just the blessing, Father, but more of you. Allow us to know you more, Panginoon. Allow us to connect, Panginoon, sa inyo. Deeper and stronger, Panginoon. We entrust to you, Father, every plans that we have. We entrust to you, Panginoon, every doubts na meron kami, Panginoon. And we will enjoy the last month of this year, celebrating your goodness and your faithfulness to us, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na buhay at tapat sa aming mga buhay, Panginoon. The greatest blessing that we receive this year is your presence, God. It is your presence, Father. Maraming salamat, Lord. To you all the praises, glory, and all the adoration. For this is all our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen.
welcome po sa ating Sunday celebration. And of course, maligayang Pasko at habang umuupo po tayo, pakibati ang ating mga katabi sa kanan, kaliwa, harap, likod. Pakibati ng maligayang Pasko because I believe the next time that we'll be seeing each other and then a year-end celebration na. So today is the last time na makakasama nyo na malapit na yung Pasko. At habang binabati ng maligayang Pasko, syempre hihingian mo na rin ng pamasko yan. Malay mo, may prepare yan para sa'yo. And speaking of pamasko, ayan, before that pala, we'd also like to acknowledge our online church mates. Merry Christmas po at welcome po sa mga paparating pa lang. Please find your most comfortable seats. At para sa mga bata po na ages 5 to 12 years old. Kung may dala po kayong mga chikiting, pakisamahan po sila dito sa likod. Meron po silang separate session. And of course, just like what I'm saying, ayan, makikinig na po ang lahat ng mga mabubunot sa raffle mamaya. Yon. Okay. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, pamasko, speaking of pamasko, as we are all excited of today, we will be having a two-part celebration. So first, of course, our Sunday celebration, which we will give our entire attention. Ayan, thank you. And of course, our Christmas celebration a little later. So without further ado, I know you're all excited. Tawagin ko na po ang magbabahagi sa atin ng salita ng Panginoon, Pastor Adet Colitoy. Thank you, Ate Glendel. Magandang umaga sa ating lahat. Pagsamantalang i-hold natin yung ating series on new season in order to give way sa Christmas message na ito ngayong umaga. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay obviously about Christmas. And para sa inyo na matagal na pong nandirito ay naibahagi ko na ito ng ilang beses, but I will share it again, but this time, this will be a more expanded siya. Mas pinahaba ko siya. So ano ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Pag-usapan po natin, Pasko, pag-unawa sa pagsilang ni Jesus. Ang text po natin ay Matthew chapter 2, verses 1 to 11. And gusto ko pong simulan ang ating pag-uusapan ngayong umaga sa ganito pong panimula. Ang pagsilang ni Jesus ay puno ng kontrobersiya. Ngunit malinaw na ito ay isang milagro ng Diyos. Kung meron mang isang matinding controversy in human history, I do believe ito ay patungkol sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Halos kalahati ng population sa buong mundo ay nagdiriwang po ng Pasko. And I also believe na bukod tangi ang Pilipinas ang merong pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. September 1 pa lang, dudungaw na si Jose Marichan. And usually, natatapos ito doon sa celebration ng Three Kings on January. So Philippines has the longest Christmas celebration in the world. At dahil po doon ay sinisisi ng MMDA ang traffic sa ating mga major roads dahil sa mga sales sa mall. What a lame excuse. But anyway, maliban doon, maraming mga tao ang nagdiriwang ng Pasko, pero hindi nila talaga alam kung ano ang diwa at kahulugan ng Pasko.
So ngayong umaga ay gusto kong linawin uli ang issue na ito. In the Christian community, meron tayong ilang mga kapatid na nagsasabi at itinuturo sa kanilang mga simbahan na dapat wala tayong Pasko. At pag ni-research nyo sa internet ang mga reasons, totoo naman. Pagan, hindi naman talaga pinanganak ng December 25 si Jesus. Okay, totoo yun. Pero ang conviction ko bilang inyong pastor, hindi na mahalaga sa akin yung petsa. Pangalawa, kung ito man ay pagdiriwang sa isang pagan god, pwede naman nating i-redeem yung maling celebration na yon. Ang mahalaga ay maunawaan natin sa kasaysayan ng tao, minsan lang, ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, na ganyong tao, namuhay na kasama ang tao, at ibinigay ang kanyang sarili doon sa krus, namatay para bayaran ang ating mga kasalanan, inilibing. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. At ang pangako ng salita ng Diyos, ang sinumang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung meron kayong mga kaibigan, Christian friends, na ibabash kayo o kaya ay, ano ba yung church nyo? Dapat di kayo nagdiriwang ng Pasko. Huwag niyong bigyan na regalo. Kung nagtatrabaho siya, huwag niyang kunin yung bonus, 13-month pay. Kasi yung bonus at 13-month pay, yan ay batas na ginawa nung panahon ng matandang Marcos, yung senior, para bigyan ng karagdagang benefits yung mga manggagawa in time with the Christmas celebration. So having said that, wag na natin pagtalunan kung dapat ba tayo magdiwang ng Pasko o hindi. It's your choice. At kung meron dito na dapat hindi tayo nagse-celebrate ng Pasko, hindi ka namin sasama sa raffle. Pero palagay ko wala naman. Kasi for the longest time, we've been celebrating Christmas. Yes, hindi naman talaga December 25, but what we are celebrating ay yung pagsilang ng ating Panginoong Jesus regardless of the date. Anyway, so, puno ng kontrobersiya. Ibig sabihin, isa sa mga kontrobersiya ay yung si Jesus ay tao lamang dahil isinilang siya ni Maria. Pero gusto kong maunawaan natin yung importance ng tinatawag nating virgin birth. So when you look at the Bible, it's very clear na ang Panginoong Jesus, nung isinilang, ginamit ng Diyos ang sinapupunan ni Maria na isang birhen para siya ay isilang sa mundong ito. Iiwan ko po sa inyo ang ilang pang mga kontrobersiya. I would like you to do your assignment, but gusto ko pong makita natin, one thing is very clear. Christmas is a miracle from God. Now, what is the big idea ng ating pag-uusapan? So sabi po rito, ang pagsilang ni Jesus ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taong nakapalibot sa Kanya na naglalarawan ng mga prinsipyo at aplikasyon para sa ating buhay sa kasalukuyan. Anong ibig kong makita natin ngayong umaga? Gusto kong balikan natin yung kwento ng Pasko noong panahon ng Biblia. At dito ay titingnan natin ang ilang mga pangunahing tauhan
Ano ba ang kanilang mga naging reaksyon nung isinilang ang Panginoong Hesus? At magugulat po tayo sapagkat even until today ay merong ilang mga tao na ang kanilang tugon sa pagsilang ni Jesus ay kapareho din nila nung unang nagkaroon ng Pasko. So, 5 pangunahing tauhan sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11 ang ating titingnan. Nung mga panahon na una ko itong itinuro, 4 lang na characters ang tiningnan. But this time, dahil expanded version, revised version ito, dinagdagan ko ng isa pang character. So kung isa-summarize natin ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ay meron tayong 5 mga pangunahing tauhan na ibig kong makita natin ano ba ang kanilang mga naging reaksyon, ano-ano ang kanilang mga naging tugon nung isinilang ang Panginoong Hesus. So by way of summary, ito po yung 5 pangunahing tauhan. Ang una, ang mga religious leaders. Makikita natin sa ating teksto na ang mga religious leaders, ang mga priest at ang mga scribes, ang kanilang tugon, pagwawalang bahala. Pangalawa, ang mga mamamayan ng siyudad ng Jerusalem, pagkabahala. Pangatlo, si Herodes, pagkukunwari. Ika-4, ang wise men, pagsamba. At ang ika-5, si Joseph at si Mary, pagsunod. So, bago po natin ito talakayin, ay ibig ko po na dumulog tayo sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang to at dalangin po namin na sa aming pagbabalik tanaw, noong panahon na ikaw ay isinilang, makita namin ang relevance ng mga iba't ibang reaksyon ng mga iba't ibang grupo ng mga tao noong panahong iyon. At ang dalangin po namin ngayong umaga ay huwag naming tularan yung kanilang mga maling responses sa halip sa pamamagitan ng magandang halimbawa ng ilang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay gayahin namin sila. Sa iyo po namin itinitiwala ang pag-aaral ng iyong salita. Ngayong umaga, pagpalain mo po ang aming mga kasama online at ang lahat na naririto po sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ibig ko pong tayong lahat ay tumayo for the reading of God's Word. Ako na lang po magbabasa and I want you to follow me with your full attention and with your 2 ears. Matthew chapter 2, verses 1 to 11, ang Biblia Tagalog Translation. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan, ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda,
sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos nilang marinig sa hari, ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhasa ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, hindi na sila bumalik sa dating daan. Okay? Matthew chapter 2 verses, ba't tumatawa kayo sa huling verse? Yun talaga ang sabi ng verse 12, hindi na sila bumalik sa dating daan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Palakpak naman tayo, masyado tayo seryoso eh. Okay, batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sana mabunot ka mamaya. Okay. All right. Talakayin na natin ito. Thank you, Alex. Okay, may I have your attention? 5 mga tauhan ang ating tingnan ngayong umaga base sa kwento sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11. Ang unang tauhan, religious leaders. Pagwawalang bahala. Sabi ng verse 4 hanggang verse 6, nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga iskriba ng bayan. So itong mga punong pari o high priest at mga scribes, ito yung mga matataas ang ranggo pagdating sa religious matters. Ang mga iskriba ay itinuturing din ng mga experts on the law, parang mga abogado sa panahon natin ngayon. So may dalawang grupo ng religious leaders ang binanggit sa verse 4. Ang nagtatanong, si Herodes. Nang malaman ni Herodes ng mga pantas ay naghahanap ng hari ng Hudyo, alam niya agad kung sino ang kanyang lalapitan. Ang mga punong pari at ang mga iskriba ng bayan. Nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Verse 5, sinabi nila sa kanya, look at the reply of these religious leaders. Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ang gusto kong makita natin dito ay ganito. Itong mga religious leaders na ito, they have intellectual knowledge patungkol sa isang hula at natupad nung kanilang panahon na isisilang ang Mesiyas sa isang eksaktong lugar na ang tawag ay Bethlehem ng Judea. Ang salitang Bethlehem ay galing po sa dalawang salita, Bet meaning house
and lehem means bread. In other word, Bethlehem, marami siyang bakery. Parang lugar nila Alex. Pastry. Okay? Anyway, tamang-tamang lugar, House of Bread, Bethlehem, tamang-tamang lugar para isilang ang bread of life. So, sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Verse 6, At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Nakakalungkot sapagkat itong mga taong ito ay eksperto sa salita ng Diyos. Alam nila kung saan isisilang ang Mesiyas, pero deadma lang sila. Walang dating sa kanila. At dito makikita natin ang pagwawalang bahala patungkol sa pagdating ni Kristo rito para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan ay meron pong mga serious consequences. What are the possible consequences kapag ang tao ay nagwawalang bahala sa usapin ng Pasko? Gusto ko mag-suggest ng 3. Mga consequences ng pagwawalang bahala. Ang una, cold calculation. Ang ibig sabihin niyan, intellectual knowledge without devotion misses God's heart. Mabuti naman po na may alam tayo rito. May alam tayo rito tungkol sa Pasko. Pero dapat, yung alam natin, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, pagdating sa usapin ng pagsilang ng Panginoong Hesus, magdadala sa atin para sumamba sa ating Panginoong Hesus. Unfortunately, all these religious leaders had are purely intellectual knowledge without devotion, and therefore, na-miss nila ang puso ng Diyos. Second consequence, distant deduction. Ibig sabihin niyan, faith is more than mental agreement. It is heart surrender. Ibig sabihin, kung merong taong nag-aangkin na siya ay nananampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang dito. Isinusuko din ang kanyang puso. At ang pangatlong consequence is scriptural skepticism. Ibig sabihin yan, over-analyzing scripture can lead to missing God's presence. Imagine, nung tinanong ni Haring Herodes, itong mga religious leaders, alam nila exactly kung saan ipapanganak, alam nila exactly yung propesiya tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesus. But sadly, hanggang dito lang yung alam nila, hindi bumaba rito. At ako po'y naniniwala na posible sa gitna ng marangyang pagdiriwang ng maraming tao, o dito na lang tayo sa Pilipinas, sa kabila ng marangyang pagdiriwang ng Kapaskuhang ito, may mga tao, may alam, pero walang pakialam. Pangalawang karakter, the people of Jerusalem. Ito na po yung mga mamamayan ng siyudad ng Jerusalem na nag-aantay ng stab. Pero walang dumating. Bahay-bahay daw,
pero pinapila. Ay, teka, Jerusalem pala, hindi Kangkalu. Sorry. People of Jerusalem. Sabi ng verse 3, nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Ano yung narinig ni Haring Herodes? May mga pantas, hindi po hari, may mga pantas galing sa silangan ang pumunta sa Jerusalem at hinahanap ang hari ng mga Hudyo. Nung panahong ito, ang hari ng mga Hudyo ay si Herodes. Pero, nung marinig nila ni Haring Herodes at nakita ng buong mamamayan ng siyudad ng Jerusalem na hinahanap ng mga pantas ang hari ng mga Hudyo, nabahala sila. Maganda po ang paglalarawan ng salitang nabahala. Ito po ay kagaya ng isang washing machine pag nagre-rinse. Meron kayo washing machine? Kung wala, may parapol tayo, courtesy of Alex. Washing lang, walang machine. Yung washing machine, totoo ba? Pagka ginamit nyo yan, umaalog siya eh. Ibig sabihin, nanginig yung mga tao sa buong Jerusalem kasi nakita nila yung reaksyon nung kanilang hari, si Haring Herodes. Ano ibig kong makita natin dyan? There is a principle here. Ito yon. Unsettling news about God's plan can trouble those unprepared. Hindi sila nakaredy. Bagamat alam ng mga religious leaders ang hula tungkol sa pagsilang ng Mesiyas, dahil hindi nila binigyan ng pansin, nung dumating na yung takdang araw, naggulat silang lahat. At dahil hindi sila nakahanda, hindi nila alam kung ano ang plano ng Diyos, naligalig ang mga taong hindi nakahanda. Kagabi po ay merong tumapat sa aming bahay at nangaroling. Dahil nagpasabi sila na darating sila, naghanda kami. Kung pupunta kayo sa kanino mang bahay para mangaroling, please lang, mag-abiso kayo. Para pag dumating, paghahandaan kayo. Si Ella, nilapitan ako kanina, sabi niya, Dads, mangangaroling kami sa inyo. Sabi ko kay Ella, sabihin mo sa grupo nyo kung kailan kayo pupunta. Halimbawa, pupunta kayo bukas. Sabihin nyo na, pupunta kayo bukas. Parang ngayon pa lang, aalis na kami ng bahay. At least nakapaghanda kami. Tama ba, Ella? Anyway, so ano ibig kong sabihin? Ang mensahe ng Pasko ay specifically para doon sa mga naghanda. Kasi pag hindi ka naghanda, ma-unsettle ka. Matutulero ka. So ano-ano yung mga unsettling na pwedeng mangyari? I would like to suggest the following. Una, political upheaval. Totoo ba na nung isinilang ang Panginoong Jesus, nagulo yung kanilang political landscape? Especially, si Haring Herodes. Pangalawa, spiritual reckoning. Ang ibig sabihin niyan, magsusulit na kayo. Especially, ang mga mamamayan ng siyudad ng Jerusalem. Kasi very clear, alam ng kanilang mga religious leaders kung saan isisilang ang kanilang tagapagligtas. At ang pangatlo,
God's intervention. Alam niyo ba, nung panahong ito, ang siyudad ng Jerusalem at ang buong Judea for that matter, ay sumisigaw sa Diyos ng kalayaan. Why? Kasi sila po nung panahong ito ay nasa pamumuno o pananakop ng Roman Empire. Malupit ang kanilang pamumuno at sila ay humihingi ng kalayaan. Nakakalungkot lang, hindi nila napagandaan ang pagdating ng kanilang tagapagligtas na magpapalaya sa kanila spiritually. So ano ibig kong makita natin? Itong mga mamamayan sa siyudad ng Jerusalem may nalaman pero may agam-agam. Bakit ganun na lang ang takot ng mga mamamayan ng siyudad ng Jerusalem nung malaman nila yung reaksyon ng kanilang hari, si Herodes? Let me give you a very brief background kung anong klaseng pinuno ito si Herodes. Okay? Ang pangalan po niya ay Herod Augustus or Herod the Great. Siya ay nabuhay noong 73 BC, namatay noong 4 BC. Siya ay appointed ng Rome bilang hari ng Judea. Dahil si Herodes ay pro-Roman at hindi siya isang Hudyo, ayaw ng mga Hudyo na ang mamumuno sa kanila, hindi nila kalahi. So merong political instability, obviously. So, ang ginawa nitong si Herodes, he began to rebuild the temple para yung mga mamamayang Hudyo ng Jerusalem maglubag ang kalooban. Estratehiya talaga yan ng mga masasamang leader. Mamimigay, kala mo kanila yung pera, hindi naman. Pero nandun yung pangalan. Anyway, ayon po kay Josephus, isang Jewish historian, si Haring Herodes ay isang napakalupit na leader o hari. Gaano kalupit? Number 1, pinatay niya ang kanyang asawa. Hinulog sa bangin. Ay, hindi ko alam kung paano pinatay. Pinatay niya ang kanyang kapatid na lalaki. Pinatay niya ang kanyang tatay. Pinatay niya ang mga kaibigan niya. At maraming mga military leaders. Hindi lang yun. Pinatay din niya ang kanyang 3 anak na lalaki kasi iniisip niya, merong papalit sa akin bilang hari ng Hudyo, papatayin ko na yung 3 kong anak na lalaki. Ganun siya kasama. Maliban doon, si Herodes ay kilala bilang isang paranoid. Wala sa tamang pag-iisip. At dahil doon, nung malapit na siyang mamatay, pinaaresto niya ang lahat ng mga prominente at mayayamang mamamayan sa siyudad ng Jerusalem. Kinulong. Kinulong lahat yung mga kilala at mayayamang tao. At ang instruction niya sa kanyang mga sundalo ay ganito. Alam ko pag namatay ako, walang iiyak at magluluksa sa aking kamatayan. Sa araw ng aking kamatayan, lahat ng mga prominente at mayayamang tao na ipinakulong ko, patayin nyo silang lahat para pag namatay ako, magluluksa ang siyudad ng Jerusalem para sa akin. Grabe to. So ano ibig kong makita natin? Ang ikalawang response sa pagsilang ng Panginoong Hesus nung unang panahon, na bahala ang mga mamamayan ng siyudad ng Jerusalem. At meron naman talaga silang valid reason para mabahala kasi
yung leader nila, ibang klase. Pangatlong, bago yon, listen to this. Minsan, ang mga masasamang leader, itinatago ang kanilang masasamang plano sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso. Just like Herod. Mamaya makikita po ninyo yan. So, nakita na natin yung mga religious leaders. May alam pero walang pakialam. Nakita natin ang mga mamamayan sa siyudad ng Jerusalem. Anong tugon nila sa unang Pasko? May alam pero punong-puno ng agam-agam. Pangatlo, eto na. Si Herodes. Anong kanyang tugon? Pagkukunwari. Etong sabi ng verse 7 at verse 8. Pagkatapos, ano yung pagkatapos? Nagtanong si Haring Herodes sa mga religious leaders kung saan isisilang ang hari ng mga Hudyo. So nung maibigay yung eksaktong impormasyon, ito ang ginawa ni Haring Herodes. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Alam nyo, itong bituin na to, na nakita po ng mga pantas sa malayong silangan, ay marami pong mga speculation. Kasi itong bituin na to, ang naging gabay ng mga pantas para ituro sila exactly kung saan naroroon ang ating Panginoong Jesus. Meron pong ilang mga misconception. For example, misconception number 1, yun daw pong bituin na nakita ng mga pantas sa malayong silangan, yun daw po ang panahon na nagkaroon ng alignment yung mga planeta. Pangalawa, yan daw po ay supernova. Nasa Novaliches yun eh. Paano napunta ng Jerusalem? Kidding aside. Supernova. Meron pang paniniwala na itong bituin ay kometa. Comet. Kaya lang, I believe, wala sa tatlong misconceptions kung ano talaga itong bituin na to. I do believe, itong bituin na to ay walang iba kundi yung presensya ng Panginoon nung panahong ito. Kung maalala po ninyo, sa Old Testament, ang presensya ng Panginoon ay sumama sa bayang Israel habang sila ay nasa disyerto for 40 years. Sa paanong paraan? Pillar of cloud by night, pillar of fire by day. Gumagalaw yon. At ganun din itong bituing ito. Ang tawag po ng maraming Bible scholars dito, Shekinah glory of God. At ito rin yung kakaibang liwanag na nakita ng mga pastol nung isinilang ang Panginoong Jesus. So ano ibig kong makita natin? Ito kasing mga pantas na to, mamaya po ay makikita natin, eksperto po sila sa pag-aaral tungkol po sa mga bituin. So nagtanong si Haring Herodes, kailan lumitaw ang bituin? Verse 8. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin. Next na tayo, next. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin, anong purpose ni Herodes? Upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Abi, grabe naman to. Kung titingnan nating mabuti, at kung hindi natin kilala si Haring Herodes, pwedeng i-assume, mukhang nagbago na yung hari. Gustong sumamba kay Jesus. Pero alam nyo ba, pag binasa nyo po yung katapusan ng Matthew chapter 2,
makikita po ninyo, nung ang mga pantas ay hindi na bumalik kay Haring Herodes, kung natagpuan ba nila ang isinilang na Kristo, dahil nag-iba sila ng daan, hindi na sila bumalik sa dating daan, nagalit si Haring Herodes. At ang ginawa niya, inutusan niya ang kanyang mga sundalo, lahat ng isinilang lalaki, 2 years old and below, patayin yung lahat. Diyan po nagsimula ang paggunita tuwing bago matapos ang taon, ang tawag po ay Niños Inocentes. Pinapatay ni Haring Herodes lahat ng batang sanggol na lalaki 2 years old and below. Iniisip ko, anong klaseng may pag-iisip ang haring ito na sa isang sanggol na insecure siya? Ibang klase. So, paano mo malalaman kung ang isang leader o ang isang tao ay merong pagkukunwari? Ito po yan. Gusto kong ilarawan sa mga sumusunod. Number 1, deceptive duplicity. Hidden agendas reveal heart hypocrisy. Pangalawa, malicious manipulation. Hypocrisy leads to spiritual blindness. And thirdly, fatal facade. Pretending devotion while opposing God's will leads to ruin. Totoo naman yan kasi namatay po si Haring Herodes. Ano ibig kong makita natin? Tinitingnan natin ang iba't ibang reaksyon o tugon ng mga pangunahing tauhan sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11 na may kaugnayan sa unang Pasko. Ang mga religious leaders may alam pero walang pakialam. Ang mamamayan ng Jerusalem may alam pero may agam-agam. Si Herodes may alam pero nasusuklam. Pang-apat, the Magi or the wise men. Ano ang tugon ng mga Magi or wise men? Pagsamba. Ang salitang magic, magistrate, at magician ay galing po sa salitang Magi. Okay? And if you have time to make a research, itong mga Magi na ito ay galing po sa malayong silangan. May nagsasabi galing sila ng Iraq, galing ng Iran, o galing ng Saudi Arabia. At sila po ay naglakbay ng mahigit 300 milya. Wala namang eroplano nung panahon na yon. Wala ring MRT. Most probably, cavalry of horses, hindi kamelyo. At pinaniniwalaan po na nung dumating sila sa siyudad ng Jerusalem, isang cavalry na mga mandirigma na pinangungunahan nila ang pumapasok. Kaya naligalig si Herodes at ang mamamayan ng Jerusalem. Parang magkakaroon ng invasion ang eksena rito. Pero makikita natin dito, kakaiba ang kanilang tugon. Ang kanilang tugon ay pagsamba. Tingnan po ninyo. Hindi ba tayo namamangha ng mga unang taong nag-alay ng pagsamba nung isilang ang Panginoong Hesus ay hindi mga Hudyo, kundi mga Hentil. At hindi nila alintana yung hirap at ang layo ng paglalakbay kasi malinaw ang kanilang pakay, sambahin ang hari ng mga Hudyo.
Ito po ang sabi ng verse 1 and 2 and then 11. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea. So these are the facts. Isinilang na sa isang specific na lugar at itinalakay kung sino yung specific na nagahari nung panahon na yon. Historical fact ito. Kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Verse 2. Na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ibig sabihin, ang assumption nila, excited yung buong syudad. Pero walang excitement. Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Verse 11. Pagpasok nila sa bahay. Gusto ko lang pong itama yung ilang mga display kapag araw ng Pasko. Kasi merong nativity scene, kapanganakan ng Panginoong Hesus, nasa sabsaban siya, nakalagay siya doon, tapos sa kulungan ng mga hayop, tapos dumating yung mga wise men at nag-alay ng regalo. Pag tinignan po natin ang Biblia, dumating ang mga pantas, hindi na po sa sabsaban. Sa bahay na. Hindi na siya sanggol. Ipinapalagay, 2 taon na siya pababa. Kaya pinapatay ni Haring Herodes lahat ng batang lalaki 2 years old and below. So kung meron kayong display sa bahay nyo na nativity, please, pwede nating itama, palitan nyo ng kondo. Wala na po sa sabsaban. Pagpasok nila sa bahay, okay? Nakita nila ang sanggol kasama ng kanyang inang si Maria. Another observation. Pag tinignan natin ang kwento ng pagsilang ng Panginoong Hesus, gusto kong makita ninyo yung order ng pagbanggit ng pangalan. Hindi po sinabing pagpasok nila ng bahay, nakita nila si Maria at ang sanggol. No. Nakita nila ang sanggol at si Maria. Sa Biblia po, pag may mga ganong pagbabanggit kung sino ang unang binanggit, yon ang primary character. In other words, ang bida ng Pasko ay hindi si Maria, kundi si Kristo. So, nagpatira pa sila at sumamba sa Kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa Kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang, at mira. Probably, alam na po ito ng marami. Tradition tells us na 3 hari di umano ang dumalaw. Kaya naman ang conclusion ng marami ay 3 hari dahil 3 ang regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Pero pag tiningnan po natin ang account, hindi po binanggit talaga kung ilan ang dumalaw. And by the way, hindi rin po sila mga hari. Sa halip, sila po ay mga kingmakers. That's why hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo. Sila ang nagdedeklara kung sino ang hari. Kingmakers sila. They were not kings. At hindi rin 3 na pinangalanan pa, Melchor, Gaspar, and Baltasar. Kaya please lang, kung mag-aawitan kayo at darating kayo sa linya ng nang si Kristo'y isilang may, sabi ng kanta, 3 haring nagsidalaw. Palitan natin.
Okay? 6 ang dumalaw. Alam nyo na to, pero ulitin ko lang. Hindi po 3 ang dumalaw. 3 lang ang nakarating. Saan napunta yung 3? Naligaw. Yung isang dumalaw, napunta ng China. Ang pangalan niya ay Chowking. Ang isa ay napunta ng Amerika, ang pangalan niya ay Burger King. At ang pangatlo ay naligaw, napunta ng Pilipinas, Tapa King. So itama natin yung kanta, hindi 3. Ilan? 6. Saan napunta yung 3? Naligaw. Alam nyo na kung saan naligaw. Para maniniwala ito, Alex. Anyway, so ano ba ang significance sa regalo? Ang ginto, exclusively para sa hari. Ang kamanyang, exclusively binibigay sa Diyos. Ang mira ay pang-imbalsamo. Ibig sabihin, si Jesus nung isinilang, yung significance sa regalo ay nagsasabi, siya ay isang hari, pero Diyos. Pero tao din. At nakatakdang mamatay para bayaran ang ating mga kasalanan. And I believe, dito po nag-originate yung pagbibigayan ng regalo kapag araw ng Pasko. Ang tanong, birthday mo ba? Alam ko may birthday lang pag Pasko si Danica. Kaya nga Merry Chris, Danica. So kung magbibigay kayo regalo, kay Danica. Anyway, kidding aside, sa paanong paraan pinakita ng ng mga pantas ang kanilang pagsamba? I would like to suggest 3. Number 1, humble homage. Yung kanilang pagpapatira pa ay pagpapakita ng kanilang humility. Ibig sabihin, recognizing Jesus' kingship leads to humble worship. I like that. Pangalawa, generous gifts. Giving to God reflects heart devotion. So sa tuwing tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, ito po ay refleksyon ng debosyon ng ating mga puso. At pangatlo, sacrificial submission. The worship of God disregards distance and discomfort. Kaya sinasaluduhan ko po si Russell, ang gitarista natin. Tama ba, Russell? Si Zel, Zel. Ang layo niyan, taga-Tanay yan. But he is more than willing to travel all the way from Tanay to North Caloocan just to be with us and to worship the Lord. Sel, nasan ka? Sel, saludo sa'yo. Saludo rin kay Julius. Powerline. Saludo rin sa... Sino pa ba malalayo rito? Meron bang taga Bulacan? Sila James at si Regine. Santa Maria. Si Nelb, Santa Maria. So, at kung sino man sa inyo na malayo pa, at marami naman kayong simbahan na pwede nyong daanan, at doon na kayo sumamba, but pinili nyong pumunta rito, saludo po ako sa inyong lahat. Why? Because true worship of God disregards distance and discomfort. Ang issue is not the nearest church, but the dearest church. So anong nakikita natin? Iba't ibang mga grupo ng tao, iba't iba ang kanilang reaksyon sa unang Pasko. Ang mga religious leaders may alam pero walang pakialam. Ang mga mamamayan ng siyudad ng Jerusalem may alam pero may agam-agam. Si Herodes may alam pero nasusuklam. Ang mga pantas may alam pero may paramdam. Worship expressed through giving. And finally, number 5. Joseph and Mary. Pagsunod. Bagamat hindi po binanggit ang pangalan ni Jose at Maria sa kwento, o lalo na si Jose, obvious naman nandun sila. Alam niyo po, minsan,
may mga karakter na kahit hindi nabanggit, pero nando naman sila. Naalala ko po, ito true story Nung bata-bata pa ako, bago pa lang akong pastor, may isa pong direktor ang nakakita ng aking potensyal. At ang sabi niya, Pastor, mukhang pwede kang artista. Sabi ko, huwag naman. Sabi niya, hindi Pastor, totoo. Meron kaming gagawing pelikula. At mukhang bagay na bagay sa'yo yung lead character. Talaga? Opo, Pastor. Pumayag po ako. So tinanong ko yung title ng pelikula. Ano po bang pelikula ang aking pagbibidahan? Ang sabi po ng direktor, The Invisible Man. Mula umpisa, Pastor, hanggang matapos, hindi ka makikita. Pero ikaw ang bida. Sabi ko, alam niyo na kung anong nangyari. Hindi ko tinanggap. Akalain mo hindi natapos doon. Kinukuha naman ako ng Viva. Oo. Sabi ko, ay wag na po. Hindi, Pastor, kukunin ka namin. O sige, ano bang pelikula? Sabi ng direktor ng Viva, anong pelikula? Magtitinda ka ng tubig, Viva Mineral Water. Anyway. Luma ng kanta. Okay, sige. Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Paano mo masusukat o malalaman kung ang tugon ng isang tao sa unang Pasko at sa Pasko ngayon ay pagsunod? Tatlong bagay po. Next slide. Number 1, faithful following. Ibig sabihin, trusting God leads to fulfilling His plans. At kung pamilyar kayo sa kwento na dinalaw ng anghel ng Panginoon si Maria, at ang sabi ng anghel kay Maria, Mary, you will be preggy, nagulat siya. How can this be? I'm a virgin. No, Mary, ang dadalhin mo sa iyong sinapupunan ay ang tagapagligtas. Faithful following. Pangalawa, humble heedfulness. Ano ibig sabihin yan? Humility opens doors to God's work. And thirdly, protective promptness. Obedience safeguards God's purposes. So anong nakita natin ngayong umaga? 5 ibang magkakaibang tugon nung araw ng Pasko. Tapusin natin ang ating pinag-uusapan ngayong umaga sa 3 application. Number 1, seek spiritual sensitivity. Ano ibig sabihin yan? Kagaya ng mga magi or wise men, seek God's guidance to recognize Jesus' presence in your life. Ako po'y naniniwala, ang pagdiriwang, ang pagdiriwang ng Pasko ay dapat ginagamitan ng wisdom. And this wisdom is clearly seen by the response of the wise men. Seek spiritual sensitivity. Bakit ka nandito? Dahil nalaman mo ba na taon-taon pag Pasko may raffle? Dads, hindi lang yun. Siyempre, kaya kami nandito para magsumamba. Good! Pero kung ang motivation mo kaya ka nagpunta rito at absent ka ng 1 taon, nabuhay ka lang uli ngayon, ay parang malinaw pa sa katas ng pusit ang iyong layunin. I say that with love, okay? Sorry na raw, sabi ni Alex. Tagal nito na wala eh. Application number 2. Pursue prompt participation. Ano ibig sabihin yan? Like Joseph and Mary,
respond quickly to God's lead in obeying His plans. Pag binasa po ninyo yung account ni Luke, ang sabi ni Mary, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Wala na siyang agam-agam, walang pag-aalala, walang delay. Mabilis ang kanyang pagtugon sa plano ng Diyos. And I am praying na as we come to the close of the year 2025, ay hahabulin natin ng mabilis na partisipasyon ang pagtugon natin sa plano ng Diyos. And finally, number 3, practice humble honesty. Unlike the religious leaders, the people of Jerusalem and Herod approached Jesus with genuine worship, not hidden agendas. It is my prayer na sa ating Christmas celebration ngayon, ang ating goal, ang ating intensyon, ang nasain ng ating mga puso ay purely sambahin ang Panginoon at wala tayong ibang hidden agenda sa ating mga puso. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tayo-tayong lahat. Joy to the world. Ano kakanta? Ha? We're all. Joy to the world. Kanina? Ella? Ella. Okay, dahil Pasko po ito at siyempre, magdiriwang tayo, kantahin natin, kagalakan sa buong mundo. Joy to the world. Ano daw yun? Okay. Let's celebrate today. And kung si Jesus ang iyong Panginoon, na ikaw na nampalataya na sa Kanya, it is my prayer that your worship starting today and until next year will be totally different. We will disregard distance and discomfort. At kung meron man po sa ating kalagitnaan ngayong umaga, alam mo sa iyong sarili, si Jesus ay hindi pa sinisilang sa iyong buhay. I believe if you will have faith in Jesus Christ, maniniwala ka na siya ay namatay doon sa krus para bayaran ng iyong mga kasalanan, at kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. I believe magiging kakaiba ang Paskong ito kaysa sa mga nakalipas ng mga Pasko. It is my prayer that God will touch your heart and that you will begin to worship our King. And as we celebrate, amen. Let's sing! Joy to the world, the Lord is come. Let earth
pinakadakilang regalo na pwede naming matanggap ay walang iba kundi si Kristo. At kami na mga sumampalataya na sa iyo, maranasan namin nawa ang totoong kagalakan na sa iyo lamang matatagpuan. At kung meron man kaming mga kasama ngayong umaga sa lugar na to at sa mga nanonood, masumpungan nawa nila ang tunay na kagalakan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ipagdiwang nawa namin ang iyong pagsilang ng may tunay na pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa araw ng Pasko. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating iniingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa HPCI at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. God's people say, Amen. 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 And amen. You can take your seat. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen! Isang malakas sa palakpakan po ulit dahil we are celebrating Christmas. And thank you, Lord, for this day. And ayan, sige po, tuloy-tuloy na tayo. May I request everyone again to please rise for our tithes and offering. Ayan, I'm giving you guys a minute para po ipag-pray ang ating mga seeds. And I'll close it in prayer. Lord, sabi sa iyong salita, Proverbs chapter 11, verse 24, one gives freely yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Lord, this season of holidays is also a season of giving, oh God. And there are moments in our life that we overlook giving. Pero because it's simple, yet it's biblical, Panginoon. At salamat, Lord, because this season you are reminding us that one way through financial blessing is giving and giving back to you, O God. At salamat, Lord, dahil inakay mo kami, sinamahan mo kami sa buong taon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi mo hinayaang maubos kami, Panginoon, but nagpakita ka, Lord, sa amin as our God, as our ultimate resource, Panginoon. And Lord, as we give back to you, magbibigay kami at magbabalik ng may masayang puso, Panginoon. At hindi lang po finances ang ibibigay namin, but also our time, our effort, hindi lang sa iyo, kundi sa mga tao na kapaligid sa amin. Maraming salamat, Lord. We will give back to you with a joyful heart. In Jesus' name, amen. Happy giving! Ayan, thank you so much, churchmates. At ayan, tuloy-tuloy na po tayo. At syempre, we will not end this Sunday celebration without acknowledging our VIPs. So meron po tayong mga first-timers and I encourage everyone to welcome them with your clap at syempre inyong mga magagandang ngiti. Unahin na po natin si... pa-suspense. Yan, John Carlo Guerrero, invited by Miles Akad. Nasaan po si Kuya John Carlo? Ayan, welcome po sa ating simbahan. Next, we have...
And medyo pa-suspense pa ng very light. And welcome once again, Kuya John Carlo. I hope nag-enjoy ka at sana mabunot ka mamaya sa raffle para maganda ang iyong first time experience sa HPCI. Okay na pala, joke lang. Ayan, sige, excited na bang lahat? Isang malakas na palakpakan nga at may masayang sigawan. Ayan. Sige, patatagalin ka muna ng kante. Ayan, okay na. Sige, without further ado, tinatawagan ko na po ang tagapangasiwa ng ating Christmas celebration, Kuya Alex Tatoy and Ate Joy Colitoy Bruno. Thank you, Ate Glendel. Asa ng aking partner. Guys, Merry Christmas! Yung mga, alam nyo, at ito yan yearly, yung mga hindi talaga sumisigaw, sila yung mga hindi nabubunot sa raffle. Ewan ko, parang, hindi naman tayo naniniwala sa swerte, no? Pero, parang sure, hindi. So, guys, habang hinihintay natin ang aking partner na si Ninang Joy, sino dito yung nag-devotion kagabi kasi naniniwala kayo na kapag parang ang bait nyo today, kayo yung mananalo ng 1,000 pesos? At nabalitaan ko, meron pang cellphone, iPhone 17 Pro Max, fully paid. Fully charged. Okay. At least hindi fully snatched. Kasi ano yon, ang sagwa nun. Simulan na natin. Sige, mag-raffle na ulit tayo agad. Grabe naman yan. Unahin na natin ang per network. So, ang ginawa namin, para lahat kayo may pang-merienda, may panangalian mamaya kasi alam nyo naman. Microphone please. Thank you. Kasi mag-overtime tayo ngayon, kailangan ng per network ng pamerienda. Alam namin nagugutom kayo minsan.